hapon po sa inyong lahat mga kababayan, lalong-lalo na po sa ating mga kababayang OFWs sa iba't ibang bahagi ng mundo. Magandang araw po sa inyo. May balita po ngayong lumabas na pinakakasuhan na si Andres Bautista. Ito po yung dating chairman ng komisyon o eleksyon noong 2016 elections. Ito yung panahon na dinaya po si BBM ni Aling Leni Robredo. So, lumabas po ang resolusyon ng Court of Appeals at kinatigan po ang findings ng National Privacy Commission. Ayon sa National Privacy Commission ay nilabag po ni Andres Bautista ang Republic Act 10173. 10173. Ito po yung Data Privacy Act of 2012. So para po sa inyong kaalaman, may batas po tayo. Ito po yung RA 10173 para po mapangalagaan po ang ating right to privacy. Kasi po, di ba, nagbibigay po tayo ng ating sensitive personal information kung mag-apply po tayo ng credit card, mag-apply po tayo, magbukas po tayo ng bank accounts or other forms, including registration bilang botante. Nung nagrehistro po tayo bilang botante, nagbigay po tayo ng mga sensitive personal information po natin sa komisyon o eleksyon. Pasensya na po kung ito ang tawag ko talaga, hindi po talaga yung Commission on Elections, Commission o Eleksyon, kasi nga po binibenta ang ating halalan gamit ang mandarayang makina ng Smartmatic. So, dahil po ay nangangala po sila ng sensitive personal information natin, mga botante, may obligasyon po silang pangalagaan ang ating sensitive personal information para hindi po ito manakaw at hindi po magamit para nakawin ang ating personal identity or identity theft. So, dahil po may nangyari pong hacking or data breach noong 2016, kung matandaan po ninyo, Mayo ata yun March 27, 2016, nung pinasok ang COMELEC website ng Anonymous PH at diniface po ang kanilang website at may exfiltration of data. Nakuha po yung data natin at pinost nga po yun, if I remember right, sa mga file sharing sites sa buong mundo. So, dahil pinost po yun, shinare po yun sa file sharing sites across the world, so nasa alanganin po ang ating personal sensitive information ng milyon-milyong botante. So, yun nga po sinabi ko sa inyo, walang kwenta talaga itong komisyon o eleksyon. So, dahil dito, ay naalanganin po ang ating personal information, millions of voters, Filipino voters. So ang krimen pong nagawa ni Andres Bautista bilang chairman ng COMELEC ay accessing sensitive personal information due to negligence. So negligence is defined as a conscious and voluntary disregard of the need to exercise or use reasonable care, which is likely to cause forcible grave injury to persons or property or both. So, ang ibig sabihin, may obligasyon si Andres Bautista, dahil nangangalap ang COMELEC ng sensitive personal information, may obligasyon siya to use reasonable care para po mapangalagaan yung information na yan. Kasi kung kumalat yan at mapunta sa kamay ng mga hindi dapat magkaroon ng informasyon na yan, magkakaroon po, this is a forcible grave injury pag nanakaw po ang ating identity. So, dinisregard po niya. That's conscious disregard ng kanyang duty, kaya gross negligence. And because of that gross negligence, napasok ang COMELEC website, nakuha, na-exfiltrate yung data, that is accessing sensitive personal information due to negligence. So, ito yung findings ng National Privacy Commission at ito yung sinabi ng Court of Appeals, tama ang NPC. At sinabi pa nga ng Court of Appeals sa kanilang resolusyon na ang DOJ, kayo naman DOJ dyan, prosecutors, ay imbestigahan din si Andres Bautista for possible violation of the cybercrime law. Kasi posible rin because there was an unauthorized exfiltration of data. So, pero dito po sa resolution po ng Court of Appeals, si Andres Bautista lang ang pinakakasuhan. Inabsuelto po nila na cleared po dito ang dalawa pang commissioner, si Alpareño at si meron pang isa dyan, meron pang isang commissioner dyan na bata-bata ni Mar Rojas. At that time, kaya nga siya na-appoint dyan as commissioner kasi bata siya ni Mar Rojas. Pero hindi umubra yung daya nila noong 2016. Natalo pa rin si Mar Rojas.
So, dalawang commissioner dyan na pawalang sala. Yung executive director din, yung tinatawag ko pong Resident Evil, kasi siya yung utak talaga ng dayaan dyan. At si James Jimenez na pawalang sala din. But we will come to that. Tapos meron pang tatlong director na pawalang sala din. Now, dapat po ang I think if this is not provided in the Data Privacy Act, dapat isama doon yung people who actively cover up for the problem. Kung may unauthorized exfiltration of data na ninakaw yung sensitive personal information, tapos here comes a person who actively covered it up, na kung ano-ano ang pinagsasabi, ito si James Jimenez, dapat kinasuhan din ito. Kasama siya dyan eh. Kasi ginamit niya yung posisyon niya para pagtakpan yung kabulastugan ng komisyon o eleksyon. So I think dapat tingnan niya ng ating mambabatas na dapat isama yung mga people who actively cover up the crime. Dapat kasama dyan si James Jimenez para matuto. So mga kababayan, ang penalty po rito, konti lang naman, 3 months to 6 months of imprisonment and fine na for 500,000 to 4 million pesos plus disqualification to hold public office. So, sinabi pa nga ng National Privacy Commission, may pananagutan dito sa Andres Bautista dahil wala silang Chief Information Officer or Data Privacy Officer. Requirement po yan sa Republic Act 10173 na kapag nangangalap ka ng sensitive personal information, by the way, hindi po kayo pwedeng magbigay kung hindi po kayo in-inform, ha? Magbibigay lang man kayo kung you are informed na kukunan ka ng sensitive personal information. And then, dapat legitimate yung gamit for a specific purpose. There should be informed consent, a specific purpose, ang rason kung bakit kinuha yun sa'yo, and legitimate use. Now, dapat may Chief Information Officer po ang mga government agencies, ang mga kumpanya, mga establishment, or may Data Privacy Officer. So sabi ko po sa inyo, walang alam talaga ang komisyon o eleksyon kundi kumita ng pera. Wala po silang Chief Information Officer. Milyon sensitive personal information ang kinalap nila through the voter registration process. Diba, nagre-rehistro tayo. Ngayon, nagre-rehistro tayo. Ayaw ko kung meron silang Chief Information Officer or Data Privacy Officer because that is required by law. So at that time po, sa panahon ni Bautista, wala po silang ganun. So hindi po nila pinangalagaan. Kaya nga po, naging gross negligence ito. Kasi hindi po niya pinangalagaan when it is foreseeable na a grave injury will result kung hindi mo gagamitan ng reasonable care. So, wala po silang ganun. Wala po silang nakatutok doon. So, alam mo, mga kababayan, walang kwenta sa COMELEC yun. Bahala na manakaw ang ating sensitive personal information basta kumita sila sa ating halalan. Kaya pinipilit nila si Smartmatic kahit disqualified. Kahit talunan sa bidding o initsapwera nila yung lowest bidder, kahit gumastos ng 147.4 million pesos more. Di bali na walang pambili ng bakuna. Di bali na walang pambili ng ivermectin. Di bali na walang pambili ng medical supplies. Basta may ibabayad na dagdag kay Smartmatic para masiguro ang dayaan sa 2022. Kaya ayan, nakasuhan. Nga pala, ang nakasuhan na ngayon, itong kahapon, nung isang araw ay si Jenny Flororita. Dito nakalusot si Jenny Flororita. Dito sa Data Privacy Act violation. Kinasuhan din siya rito pero nakalusot si Jenny Flororita. Siya po yung Information Technology Director ng COMELEC. Pero doon sa rig bidding, yung anomalyang bidding na binigay kay Smartmatic, siya po ang number 1 na kinasuhan doon. So, matatandaan po ninyo, March 27, 2016, na-hack po ang website ng COMELEC, nakuha po ang ating millions of registration records. So, kaya po pinakakasuhan ngayon sa Andres Bautista. And by the way, may standing warrant of arrest pa po siya mula sa Senate of the Philippines kasi nga po, ito yung investigasyon doon sa kanyang tagong yaman na umabot sa mahigit 1 bilyon. Imagine, commissioner, chairman ka man lang ng COMELEC, pero umabot ng 1 bilyon yung tagong yaman mo. Ang dami siguro talagang pera dyan. Kaya yung mga commissioner dyan, tikong bibig na lang, basta si Smartmatic pa rin.
ang magpapatakbo ng ating halalan. By the way, mga kababayan, ulitin ko po ha, sa ating pong halalan, wala pong kinalaman ng COMELEC dyan. Si Smartmatic ang nagpapatakbo lahat. Tingnan po ninyo. At ito, papabot ko po sa inyo. At si COMELEC. Yung data center po ninyo sa eleksyon. Yung data center. Sinong nandoon? Mga Venezuelan lang. Walang COMELEC doon. So, in effect, ang eleksyon ng Pilipinas ay Venezuelan ang nagpapatakbo. Kasi mga Venezuelan ang nandoon sa data center. Walang Pilipino doon. Walang COMELEC doon. So, itong mga COMELEC commissioners, they abdicated their constitutional duty to run and conduct our elections at binigay sa mga Venezuelan na ito. At kahit mahal ang presyo, wala silang pakialam. Basta mabigay kay Smartmatic para masiguro ang dayaan sa 2022. Kaya po mga kababayan, mag-ingay po tayo patuloy. Na ngayon, nakasuhan na po itong mga hindi pa commissioner, itong mga nakasuhan, mga director po ito. Ito po yung mga nagmaniobra talaga sa bidding process. And pinost ko nga po ito kagabi na malamang ang nag-pressure na naman sa kanila ay si Roger Piñata. Ito po yung Venezuelan na troubleshooter ng Smartmatic. Nagtatanong kung sinong nagbibitin sa kanilang kontrata, anong gagawin dito. O yan, siya yan, si Roger Piñata. So, siguro si Smartmatic nagtatanong din, bakit alam ni Glenn Chong ito? So, I leave it to you guys. Diyan sa Smartmatic, kung bakit alam ko yung mga detailing ganito. So, do not underestimate me. Whatever I know, whatever armor I have, I will fight for our people, for the liberation of the Filipino from the evil of Smartmatic. So, mga kababayan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating pong advokasya sa hisyo po ng malinis, marangal at mapagkatiwalaang halalan. Huwag po tayong magtiwala sa komisyon o eleksyon. At lalong-lalong na huwag po tayong magtiwala sa vote cheating machines ng Smartmatic. Magandang araw po sa inyong lahat.